Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Kawikaan chapter 18 verse 21. Sinasabi dito, ang salita ng tao ay makakapagligtas ng buhay o kaya nakamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanhin mo ang mga bunga nito. Ang mga mahilig gumamit nito o gumamit ng kapangyarihan ng dila ay aani bunga ng kamatayan o buhay. Ito ay ang magiging roadmap natin para sa ngayon dahil titignan natin kung ano ang sinasabi ng aklat ng mga kawikaan tungkol sa kapangyarihan ng dila at kung ano ang ipinapakita nito pati na rin kung ano ang hahantong sa mga ito. Sa paggawa nito, natuturo dito ang apat na aplikasyon at dalawang tanong. Ngunit ang unang obserbasyon na gusto kong ituro ay ang kapangyarihan ng dila ay napatunayan ng kapangyarihan ng masasamang salita. Ang mga bansa noong unang panahon ay nabagsak dahil sa kanilang kasamaan at narito ito upang iniuugnay sa masasamang bibig. Hindi lamang ang kapangyarihan ng masasamang salita ang bumabagsak sa lungsod, ngunit sila rin ay nagniningas na parang apoy. Ang mga labi ng kaalaman ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na mabibili ng pera. May mga bagay na kaya mong ibenta at kayang mawala, ngunit ang mga labi ng kaalaman na hindi mabibili ng halaga na hindi mo kayang mawala. Higit pa sa kapangyarihan ng hindi mahawakang kayamanan, ang mga labi ng kaalaman ay pumapalibot sa iyo sa kapangyarihan. Ang matuwid na labi ay kaluguran ng isang hari at mahal niya ang nagsasalita ng tama. Siya na umiibig ng kadalisayan ng puso at ang kanyang pananalita ay mapagbigay ay magkakaroon ng hari bilang kaibigan. Ang mga hari noon ay may ganap na kapangyarihan. Kaya hinihimok ng kawikaang ito ang mambabasa na magsalita ng tuwid at may kagandahang loob upang makakuha ng pabor sa pinakamakapangyarihang tao na umiiral. Sa ibabaw ng makaharing kapangyarihan, ang matatalinong salita ay may kapangyarihang gawin ang hindi kayang gawin ng pisikal na lakas. Kahit na ang pinakamaliit na pinakamahinang tao ay maaaring malampasan ang pinakamalaki at pinakamalakas na tao sa silid sa pamamagitan ng pag-angat ng bigat ng kaluluwa ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mabuti at matalinong mga salita. Higit pa sa kagalakan, ang matatalinong salita ay umahantong sa isang bagay na higit na higit. Ang bunga ng matatalinong salita ay buhay. Ibig sabihin, sino mang nag-iingat sa kanyang bibig at dila sa pagsabi ng masasamang salita na umahantong sa kamatayan. Ngunit higit sa pagpili ng malusog na opsyon ang pagliligtas sa ating sarili mula sa problema at kamatayan. Ang ating matatalinong salita ay makakapagligtas din sa iba. Ang mga salita ay makapangyarihan, hindi lamang para sirain, kundi makapaghatid kapag ang mga tao ay puno ng chismis o kasinungalingan. Kailangan nating tandaan na sila ay patungo sa bangin upang maaari nating gamitin ang ating mga dila ng matalino para sa ikaliligtas ng kanilang buhay. Sa halip na daigin ang masasamang salita sa pamamagitan ng masasamang salita. Daigin ang masasamang salita ng mabubuting salita upang makita nila ang buhay na nasa iyo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.